ay dadako sa ikalimang pag-aaral natin dito po sa tinatawag natin the Apostles' Creed. You know, this is very, very important dahil ito ang statement of faith or declaration of faith ng mga nangauna pang apostol at nangaunang mananampalataya noong matagal na panahon. Before Ferdinand Magellan discovered the Philippines, ay meron ng Apostles' Creed. At ngayon ay ito'y ating ginugunita, inaalaala upang ating itong maisa-isip, maisa-puso at maisa-pamuhay. Dahil itong Apostles' Creed na ito ay ang doktrina o pananampalatayang Kristiyano na minana natin mula pa noong panahon ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang doktrinang yan ay dapat nating naisa sa puso at pinaniniwalaan po natin sa atin pong buhay. At dito po, sa pag-aaral natin about the Apostles' Creed, ay nasa ikalima na po tayong pag-aaral ngayon. Yung una na Apostles' Creed na ating pinag-aralan ay naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na lumikha ng langit at lupa. Yan po ang Apostles' Creed. We believe in God the Father. Yan. At ikaliwa na tinalakay dito, naniniwala ako kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos. Yan dapat yan, pinaniniwalaan mo yan. Ano ang paniniwala mo kay Jesus? Siya ba ay tao lang? O siya ay Diyos lang at hindi tao? O siya ay tao at Diyos pareho? Ayan. Ngayon, ang tamang doktrina dyan, si Jesus ay tao at si Jesus ay Diyos. Sa iisang katauhan ni Jesus Christ, nakatira ang pagiging tao at nakatira ang pagiging Diyos. Yun po ang kababalaghan na sinasabi. At ang ikatlong tinalakay natin sa Apostles' Creed, naniniwala ako sa banal na Espiritu. At ang nagbaba naman ng teaching na yan sa ating Sunday morning ay si Pastora Isbel Soriano Baga. At yung ikaapat naman, last Sunday, ay tinalakay natin, naniniwala ako sa banal na iglesia. I believe in the Holy Church. At ngayon, naintindihan ninyo ang kahulugan ng church o ng iglesia. Pinag-usapan natin yan last Sunday. At ngayon, ang ikalima na ating pag-uusapan ay naniniwala ako sa pakikisama ng mga banal. Sa English ay, I believe in the communion of the saints. Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya dapat itong Apostles' Creed na ito, nire-recite po ng bawat isa yan. Kaya nga credo o statement or declaration of faith. Hindi po pwedeng dumadalo ka sa ganitong pagtitipo na hindi mo pinaniniwalaan itong Apostles' Creed na ito. Kailangan ito ay iyong sampalatayanan, paniwalaan, pag-aralan mo ang Bible. Kaya nga iniisa-isa po namin ang bawat credo o bawat creed nang sa gayon ay lubos niyong maunawaan ano ang Apostles' Creed. Dahil lahat po ng kakristyanuhan, maging noong nasa tinatawag na during the time of the Renaissance, nasa mga 15th, 16th, 17th, and 18th century yan, ay yan po ang pinangahawakan ng mga unang mananampalataya. Dahil diyan, willing magpakamatay ang maraming unang Kristiyano. Maraming mga pinatay na mga Christian dahil sa paniniwala diyan. Dahil una ay
sinakop ang ilang mga Kristiyanong bansa na mga Muslims. At kino-convert ng mga Muslims ang mga Kristiyano sa pagiging Muslim. Kailangan i-renounce nila ang paniniwalang Kristiyano. But maraming mga Kristiyano, hindi nila ni-renounce ang pananampalataya na nakabatay diyan sa Apostles' Creed. Ano ang kapalit? Pugot ng ulo. So, kaya itong ating pinag-uusapang ito, marami na pong Christian ang nagpakamatay dahil sa doktrinang yan. Ibig sabihin, nagpakamatay, willing mamatay, na hindi nila i-give up ang ganyang pananampalataya. So, therefore, it is very, very essential na ating pag-aralan at pag-usapan. Amen po ba? Walang sumasagot ng amen. Willing ka bang magpapugot ng ulo dahil dyan sa Apostles' Creed na yan? Iparirinaw sa iyo isa-isa. Naniniwala ka ba sa Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay? Pag naniniwala ka, papaluin ka ng martilyo sa ulo. Pag sabi mong hindi, escape ka. O, ano sasabihin mo? Naniniwala ka ba? Ang katumbas ng iyong paniniwala ay kamatayan. Yan po ang nangyari noong unang panahon. Mapalad tayo ngayon, wala tayong persecution. Malayang-malaya tayong naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Malibang nakatira ka doon sa China o sa tinatawag nating Red China. Dahil bawal doon ang mga iba't ibang relihiyon. Dahil komunista yun eh. Communist country yun. So, hindi nila pinapayagan lumaganap ang mga relihiyon katulad ng relihiyong Kristiyano. Pero, napakaraming Christians na napuproduce sa China underground, lihim. At napanood namin sa video kung papaano na ang mga Christians sa China nagwo-worship. Alam mo saan nila ginagawa? Sa loob ng kuweba. Sumasamba sila, kaya lang, pumapalakpak sila pero wala kang maririnig na sounds. Ang lakas ng palakpak, kaya hindi tumatama ang parehong at walang sounds. Kasi hindi pwedeng marinig ng nasa labas dahil isusuplong sila sa pamahalaan ng Chinese Communist. Huhulihin sila. At yung Bible, ipinost ko yan sa aking Facebook account na ang Bible ay nakapasok sa China. Nang pagbukas ng malaking maleta, nagkagulo na po ang mga Christians. Kanya-kanyang kuha ng Bible niya, pinahalikan ang Bible. Very precious sa kanila. Kita mo kahit mga kabataan na born again sa China, dahil hindi po malaya silang sumamba, ay niyayakap, umiiyak-iyak pa. Buksan ninyo yung aking Facebook account, Ferdinand B. Baga. Meron kayo makikita doon na video na kung saan nakapuslit ang mga Bibles sa loob ng China at ganun na lang ang kasabikan ng mga Christians na magkaroon sila ng sariling Biblia. Ngayon, dito sa Pilipinas, ang malaking kagalakan ng isang Kristiyano, meron siyang cellphone. Pero ang Bible, hindi mahalaga sa kanya. Kasi malayang-malaya tayo dito. Darating ang time, hindi na tayo magiging malaya sa pagsamba. Dahil nariyan ang Antichrist. Naintindihan niyo po ako? Kaya, ito pong ating pinag-uusapang ito, kapatid, mahalagang mahalaga dahil maraming Kristiyano nagbuwis ng buhay dahil sa mga paniniwalang ito. Kaya kung ito'y baliwala sa'yo, hindi ito nakakapag-revive sa'yo, i-search mo ang sarili mo. Baka hindi ka parte ng tunay na mananampalataya ni Kristo. Dahil yung pinag-uusapan natin, ang daming dugo na dinanak niyan. Hindi nila itinatwa ang mga paniniwalang iyan. Basahin nyo ang church history, kapatid. Sila Perpetua
at sila Felicidad ay nagbuwis ng buhay dahil sa pananampalatayang yan na ating pinag-uusapan. Mga babae na pinakain, pinalapa sa mamabangis na hayop at pinaghubot-hubad sa harapan ng maraming tao sa isang Coliseum at pinanonood ng maraming mga tao kung papaano sila i-persecute, papaano sila lapain ng mga hayop at patayin. Kaya itong si Felicidad o si Perpetua ay nilapitan ng isang sundalo. Yung kanyang sword, ano sa Tagalog ang sword? Espada, ay itinutok dito sa kanyang dibdib. Ang ginawa ni Perpetua, tinulungan yung sundalo kung saan siya sasaksakin. Inilagay niya mismo sa kanyang throat. Di ba? At talaga sabihin, sige, kung papatayin mo lang ako, bilisan mo na. Parang ganon. Tayo nanginginig di ba? Naku, baka mapatay tayo. Di ba? Pero ano ang sabi sa kanila? I-renounce mo ang pananampalataya ng Apostles' Creed. Hindi. Naniniwala sila sa Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Naniniwala sila kay Jesus Christ na bugtong na anak ng Diyos. Naniniwala sila sa banal na Espiritu. Naniniwala sila sa banal na iglesia. At naniniwala sila sa pagsasama-sama ng mga mananampalataya at marami pang iba yan. Nasa ika-5 lang dahil ayoko munang i-share yung ika-6, ika-7, ika-8, ika-9. Dahil, siyempre, may lalaman nyo agad. Okay? At ngayon, kapatid, ay pag-uusapan natin ang patungkol sa communion of the saints. Kaya yan ang topic natin. Ipakita nga natin yung title. Yan, The Fifth Apostles' Creed, I believe in the communion of the saints. Kung willing kang ibuwis ang buhay mo dahil sa paniniwala mo sa unang 4. Ano yung una? Naniniwala ako sa Diyos Ama na lumikha ng langit at ng lupa. Ano ikalawa? Naniniwala ko kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos. Ikatlo, naniniwala ako sa banal na Espiritu. Ika-4, naniniwala ako sa banal na iglesia. Kung yung 4 na yan, willing kang magpakamatay dahil sa pananampalatayang yan, dapat willing ka rin na ibuwis ang buhay mo sa ika-5. Willing kang tanggihan ang lahat dahil din sa ika-5 credo o statement of faith ng unang Kristiyano. Ano yon? I believe in the communion of the saints. Ano ang ibig sabihin ng communion of the saints? What is communion of the saints? Number 1, it is a body of believers having common faith and intimate fellowship. Yun po ang unang kahulugan ng communion of the saints. Ito po, pag sinabing body of believers, hindi po literally, physically na body, kundi ito po group of people who believe in Jesus Christ. Grupo ng mga taong naniniwala at sumasampalataya. Grupo ng mga taong pare-pareho ang paniniwala. Hindi yung magkakagrupo tayo, yung katabi mong dininiwala si Jesus Christ ay Diyos. Yung nasa kanan mo naman, hindi naniniwala si Jesus ay tao, ang paniniwala niya ay Diyos lang. At ikaw naman ang paniniwala mo, si Jesus ay parehong Diyos at tao. Hindi po yun ang ibig sabihin ng communion of the saints. Kasi sa paniniwala pa lang, hindi na kayo magkaisa. So, yung communion of the saints ay nagkakaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya. At hindi lamang mayroon silang common faith, kundi they have an intimate fellowship. Pag sinabing intimate, parang yan sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. Para yan sa mga mag-asawa. Masyado silang malapit sa isa't isa.
Hindi yung magkatabi sa upuan, hindi man lang nagbabatian. Parehong ang tigas ng liig pareho. At hindi magkatinginan at hindi nga alamin kung anong pangalan ng katabi niya. Amen? Meron ba namang intimate fellowship pagdating mo sa church, gusto mo kayo-kayo magkakilala ang magkakatabi? Hindi ganun. Kundi humahanap ka ng taong tatabihan mo, ng taong lalapitan mo, na alam mong hindi mo pa kilala. Amen? At makikipagkilala ka. Yan ang ibig sabihin ng communion of the saints. Pagpasok mo sa church, hindi mo ngingitian yung mga kakilala mo sa loob ng gawain. Pero hindi mo kilala, seryoso ka. Seryoso, hindi ko kilala to. Panakita ka ng isang kilala mo, nakangiti ka, pero pag hindi mo kilala, hindi kang ngumingiti sa kanya. Hindi yan ang communion of the saints. Ang communion of the saints is characterized by having an intimate fellowship. Amen po ba? Nag-uusap. Hindi yung dalawa lang ang kayong kausap dito lagi. Tuwing atin ka ng Sunday service, kayo lang dalawa ang magkausap. Magkausap na nga kayo bago kayo pumasok dito. Pagdating dito, kayo pa rin na nag-uusap. Is that communion of the saints? No. Ang communion of the saints, lahat yan. Kinakamusta mo yan, kinakamaya mo, kahit di mo kilala. Ano pangalan mo, sister? Ako nga pala si ganito. Saan ka nagwo-work, ganyan? Okay, sige po, ingat kayo. Lahat kinikilala mo kasi nga, having intimate fellowship. May bang fellowship na hindi nag-uusap? May kilala ba kayong nagpe-fellowship na hindi kayo nag-uusap? Amen? Sino sa inyo, kilala mo ang lahat na nandyan? Hindi. Hindi mo kilala. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod dito sa fifth creed o statement of faith ng unang Kristiyano. Ang unang Kristiyano, kapatid, pinaniniwalaan nila ang communion of the saints. Ito ang pagpapakita ng halimbawa ng communion of the saints sa Book of Acts, chapter 4, verse 32. Ano ang sabi? All the believers were one in heart and mind. Nagkakaisa ng puso at isipan ang lahat ng mananampalataya. Iisa lang ang puso ng lahat. Pag sinabing iisa ang puso, iisa lang, kapatid, ang iisa ang nararamdaman sa bawat isa. Ano yung pagmamahalan, pagdadamayan, pagtutulungan. Amen? Iisa lang ang pag-iisip, hindi nagdidebate, hindi nagkatalo-talo, walang tampuhan, walang hinanakitan, walang sama ng loob. Hindi uso yan si early Christians eh. Pero dito ngayon sa panahon natin ito, sa modern day, uso ang taguan ng sama ng loob. Uso ang hinanakitan, uso ang natitisod ka, nagagalit ka sa isang tao. Noong unang panahon, hindi uso yung umiiwas ka pagkamayan. Ngayon, modern times, uso yun, yung iwasan. Wala po, kapatid, na communion of the saints ang mga mananampalataya pagkaganyan. Samantalang yan, dyan nagpakamatay ang maraming Kristiyano. Kasi hinahadlangan nila na magkaroon ng closeness ang bawat Christian at that time. Pero hindi pumapayag ang iba. Kahit harangan sila ng sibat, hindi sila papayag na hindi sila makisalamuha sa kapwa nila mananampalataya. Kahit bumagyo yan, kahit magkapiestahan pa yan, hindi papayag yan na hindi siya makasama sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Kasi sabik na sabik siyang malayo pa lang sumisigaw na, Sister! Kala may sunog, Brother! Tuwang-tuwa sila na nagkikita. Anong tawag yan? Communion of the saints. Hindi yung, dadalo ka ba ngayong linggong ito? Ayoko silang makita lahat. Ano yun? Sabi mo, I believe in the communion of the saints. Ang dami na nagbuhis ng buhay dun. Tapos ngayon sabihin mo, ayaw mo makita ang mga kapatiran mo sa Lord. Natitisod ka kasi hindi ka lumalakad sa tinatawag na Apostles' Creed. Kung hindi mo pinaniwalaan at pinamumuhayan, you do not belong to the Christian community.
Yun po ang ano doon. Hindi ka kabilang sa grupo ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo. At ano ang sabi sa Bible? Ito matindi. No one claimed that any of their possessions was their own. Wow! But they shared everything they had. Ibang klase ang unang mananampalataya. Siguro, bago pa lang umalis ng bahay, nagpiprepare na ng food. Ito ibibigay ko kay sister. Ito kay brother. Ito kay matandang sister. Ito isang kabataang sister. Para pagdating na sa church, pagtapos ng service, nag-distribute ng mga food sa mga kapatiran. Kasi ang paniniwala nila, kung ano ang meron sila, ay para sa kanilang lahat. Natindihan niyo po, yun ang tinatawag na communion of the saints. Hindi kung ano ang meron ako, akin lang. Natindihan niyo po ba? Kaya uso o trend talaga nung unang panahon, after their worship services, nagkakaroon sila ng tinatawag na meal fellowship. Ito po yung kanya-kanyang baon ng pagkain. Sama-sama silang kumakain. At yung ibinabaon nila, hindi para sa kanila lang. Para sa lahat na sinishare nila. Potluck ang tawag. What they possess, they shared with their fellow believers. Amen po ba? Parang bago kang galing sa abroad, pagdating mo, marami kang chocolates at dinidistribute mo sa bawat kapatiran. Parang ganun. Amen po ba? But unless you believe in the fifth creed, which is, I believe in the communion of the saints. Hindi kasi pwedeng ito ay nire-recite mo lang eh. Dapat ito ay iyong ipinamumuhay. Amen po ba? At ang ikalawang kahulugan ng communion of the saints, it is a spiritual unity of believers with mutual help, respect, and support one another. Yun po kapatid, ang kahulugan ng communion of the saints. Nagkakaroon ng pagkakaisa ang bawat mananampalataya. Nagkakatulungan sila at nagbibigay ng respeto sa isa't isa. Hindi nagpapayabangan at nagpapagalingan ang bawat isa. Hindi nagpapahusayan at nagkukumpara. Mas maganda ang buhok ko kesa sa kanya. Mas ginto ang buhok ko. Sa kanya mukhang tanso lang. Sa akin mukhang ginto. Di ba? Hindi nagkukumpara ng damit. Ang damit niya mukhang binili lang sa ukay-ukay. Oo nga, ang ganda nga sa sarili ng tao. Ang ganda nga, nakita ko sa ukay-ukay yan eh. Hindi ganun. Walang ganun kaisipan ang mga mananampalataya pag sila'y nagsasama-sama. Kundi may respect sila sa isa't isa. And they support one another. It is found in the book of Philippians chapter 2, verse 1 to 5. Ano ang sabi diyan sa aklat ng Pilipos 2, 1-5? Kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, sabi ni Pablo, sa mga mananampalataya. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ang pinag-uusapan dito is about the communion of the saints. So, wag mo raw ikukumpara ang sarili mo, mas nakahihigit ka doon sa kapatiran. Wag ka raw maiinggit kung mas maganda siya kaysa sa iyo.
kung mas guwapo siya kaysa sa iyo. Hindi mo dapat kainggitan ang ganoon. At ang sabi rito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. So, mas concerned ka dapat sa pangangailangan ng iba at hindi lamang ng iyong sarili. Yan ang sabi ng verse 4. Yan ang sabi. Nandyan po yan. Oh. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Kaya yung iba, nung wala nang maupuan, ibinibigay nila ang upuan nila sa iba. Nagtatayuan nung malingon niya na may nakatayo doon na walang maupuan, siya mismo ang nagbibigay ng way. Dito po kayo rito. Ikaw, hindi po. Yan ang looking for the interest of others, not looking for his or her own interest. Binibigay yung comfort sa ibang tao. Nakita niya, mukhang init na init yung isang kapatid dahil gustong-gustong tumapat sa aircon. Ang ginawa ng brother o ng sister, tumayo at inilipat niya yung init na init at complain na kapatid. Sabi, saan doon ako tapat ang aircon eh. O, at tinapat niya sa aircon at ano nangyari? Nanigas, naging na-freeze, na-frozen, ano? Yung kapatid. Nagbibigay yan ng interest para sa iba. Amen, mga kapatid. Yung announcement natin dito na meron pong work na ino-offer ang Philippine Statistics Authority. Tinas kasi ako ni Ma'am Josephine. Sabi niya, Bishop, baka po meron kayong mga kapatiran ninyo na naghahanap ng work. Sabi ko, sige, i-announce ko. So, yung ganoong sinabi kong i-announce ko, so kinontak ko ang media team para i-announce yan. Kasi, inuuna ko ang interest ng mga kapatiran. Pwede kong hindi sabihin sa inyo yun eh. Pwede yung mga ilang kakilala kong walang trabaho, unahin ko muna. Hindi ang church. I-text ko sila, uy, nangangailangan. Kasi marami akong Christian friends eh, from other churches, na walang trabaho. Pero hindi ko hinir sa kanila, inuna ko kayo na mga dito sa church na ito. At sa dinami-dami ng mga nag-apply, itong brother na ito ang nag-apply. Tayo ka nga, brother. Ayan. Sino siya? Si Brother Alfred Casitas. Paki-share lang ng konti, Brother Alfred, nang pumunta ka doon at anong in-offer na job sa'yo? Then, nung pumunta po kasi ako doon, Thursday po siya hapon. Tapos, nag-fill out po ako ng PDC. So, parang resume po siya kasi hindi na po ako hinanapan ng resume. Then, during interview, nagtataka po sila, Sir, sabi, sigurado ka? Kaya mo sa field? Di sabi ko mukhang Lord, hindi ata kalooban na. Di baba po yung interviewer. Pagbalik niya, Sir, sabi niya, hindi ka po bagay sa field. Meron kaming ibang i-offer sa'yo. Kasi on your background sa BPO, sabi niya, iba kasi yung field sa BPO, pero pwede mo siyang may apply dito now. Mag-i-start ka by 3rd week of June. Ang i-offer namin sa'yo is hindi field, hindi ka mag-field. So, hindi ka mag-stick sa 350 pesos na allowance. So, ang offer namin sa'yo is CAS, Census Area Supervisor. Hindi yun, napasok supervisor na ang trabaho. Saan ka ngayon na-assign? Tatlong bayan po, Manila, Mandaluyong, at saka San Juan. Yun ang supervise mo? Yes. Naging supervisor agad. Hallelujah. Ayan, magiging permanente ka, Brad, no? Permanent siya agad. Kasi gobyerno yun eh. Philippine Statistics Authority. So, may nakinabang. Amen po ba? Ina-announce namin sa inyo. Ewan ko lang ngayon, open pa rin ba? Open pa rin kung sino ang nais Uy, kailangan nila, mga gustong maging bisor yan. Ayan, open pa. Yung supervisor kailangan graduate ng 4-year course. Ayan, pero sila hindi good for 3 months o 6 months lang. Ang mga supervisor.
Kasi ang diniscuss po sa akin doon, kasi tinanong ko, ma'am, sabi ko, kasi based po dito sa census po kasi, dati, yearly po siya, and then required po ang Civil Service Commission. And then sabi po sa akin, sir, based on performance, kasi after 3 months, sabi niya kung maganda naman yung performance mo, so after this project is bibigyan ka ulit ng another project para makapagtrabaho ka. So hindi po siya seasonal talaga. Although ganun na nga, parang lumalabas ganun po, pero kung maganda po yung performance mo, pwede ka pong ilipat sa national ID o kaya sa ibang field. Okay, salamat kapatid ha. O ayan, kaya yung mga kapatiran dito na nais magkaroon ng work, punta kayo. Saan ba pupunta? Sa JP Laurel. Saan yung JP Laurel? Sa Santa Mesa, dyan po bago po pumasok ng gate ng Malacanang. Dyan sa Santa Mesa. No? Punta po kayo. Sinong hahanapin? Si Ma'am Josephine ba? O si Ma'am Josephine. Napakabait nun. Nagpunta na sa church natin yun. No? Siya ba nag-interview sa'yo? Hindi. Ipinasa ka sa iba. Oo. Recommended ka. Oo. Kasi napakahalaga po niyan eh. Kaya ina-announce namin yan sa mga wala pang work dito o kaya college graduate ka. Malay mo maging bisor ka. Amen? Gobyerno pa yun. Monday to Friday lang ang pasok. No? Monday to Friday. 8 to 5 lamang ang pasok. At kung na-detailed ka sa Santa Mesa, ang lapit-lapit lang. Santa Mesa ka naka-base. Okay. Yun ang pinaka-main office mo, Santa Mesa. O, sa main office sa Santa Mesa. Pupunta lang siya ng Mandaluyong pagka magsusupervise ka lang doon. Ano? O, so, ganun. Kaya alam nyo na, kung nangangailangan kayo ng birth certificate, ilapitan ninyo si brother natin. Brad, baka naman pakakuha kami ng, di ba? O, ano man ang needs ninyo? Kaya nga pinapasok natin si brother doon eh. Amen? Para at least, pag sinabi, sige, pumunta ka doon at ipapaasikaso natin. Bisor na ito eh. Amen? O, di tayo kapatid ay nagkakaroon ng tulungan sa isa't isa. Yan ang communion of the saints. Nagtutulungan sa isa't isa. Hindi tayo naghihilahan pababa. Sabay-sabay tayong hinihila pataas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi kita hihilahin pababa. Hihilahin kita pataas. Amen? Yan ang communion of the saints. You do not look for your own interest, but for the interest of other people. At ang ikatlong kahulugan ng communion of the saints, it is the joining together of believers of the same faith to pray and worship God. Ang communion of the saints, pag tinagalog ko yan, ay pagsasama-sama ng mga mananampalataya na magkakapareho ang paniniwala para manalangin at sumamba sa Diyos. Kaya pag ikaw ay a-attend, example, prayer meeting, dadalo ka ng cell group o a-attend ka ng katulad nito, Sunday worship celebration. Hindi lamang pinaniniwalaan mo ang tinatawag na communion of the saints, kundi nilalakaran mo siya. Kasi iba yung, I believe in the communion of the saints, pero wala kang interest dumalo ng cell group. Ano yun? Ano yun? Hindi ka interesadong dumalo ng prayer meeting o ng Tuesday na midweek service. Hindi ka interesadong dumalo ng Sunday worship celebration. Pero sabi mo, I believe in the communion of the saints. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Yang salitang yan, I believe in the communion of the saints, ang daming dumanak na dugo ng mga Christians dahil dyan. Maraming mga Christians ang ikinulong at pinersecute dahil kung maaari iniiwasan ng dating Roman government na siyang nagpe-persecute sa mga early Christians noon, ang pagtitipon. Pinagbabawal nila ang pagtitipon-tipon eh. Yung pagkakaroon ng fellowship, pagkakaroon ng communion, pagsama-sama ng mga mananampalataya, bawal po yun nung unang panahon. Hinuhuli at pinapatay.
At isa po sa mga nagpapabawal nun ay si Pablo, nung hindi pa po siya Christian. Siya ay kabilang pa sa relihiyon ng Judaism at that time. Di ba? Pag nalaman niya na may mga Christians na nagsasama-sama, pinapasok niya yung lugar. At pag nakita niya ang mga babae nandoon, nung panahon yun, di uso sa mga babae ang maigsi ang buhok mahaba. Sinasabunutan niya at kinakaladkad po niya hanggang sa ito'y kanyang ipakulong. Kasi bakit? Ayaw niyang may pagtitipon ng mga Christians. At sinundan pa yan ng persecution ng Roman Empire. Ang tagal nun, kapatid, mula kay Emperor Augustus hanggang doon kay Emperor Trajan. Grabe yung persecution na nalasap ng mga unang mananampalataya. Ang daming pinatay. Kasi hindi mapigilan ang mga Kristiyanong magtipon-tipon. Hindi sila mapigilan. Noong ngang sila Pilisidad at saka si anong pangalan ng isa? Si Perpetua. Nung hululi sila, nagkakaroon sila ng communion, fellowship sila sa isa't isa. Nagkakaroon sila ng sama-samang prayer and worship nang pasukin sila ng mga sundalo ng Roman Empire. At yung mga dalawang babaeng ito, buntis pa man din si Perpetua, buntis siya Talagang hinuli siya, kinaladkad, binugbog. Dahil bakit? Galit na galit sila sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Pero ang mga Christians, willing mamatay for the sake of following the belief in the communion of the saints. Hindi pwedeng mahadlangan sila sa pagsasama-sama nila bilang mananampalataya. Walang pwedeng humadlang sa kanila kahit sakit at karamdaman. Hindi sila papayag na hindi sila dumalo sa pagtitipon. Sakit man yan, baliwala yan para sa kanila. The more pa nga na pumupunta sila sa gawain pag may sakit sila kasi they believe pagagalingin sila ng Panginoong Yesus. Nung time na yun, hindi pa uso kapatid ang sasakyan. By walk lang na sila kapatid ay pumupunta sa mga lugar na kanilang pinagtitipunan. At that time wala pang katedral. Mga tahanan lang, bahay ang kanilang ginagamit bilang lugar sambahan. Pero walang makahadlang sa kanila. Anuman ang layo ng pagtitipon, lalakarin nila yan. Madaling araw pa lang. Magbasa kayo ng church history. Makikita nyo kung papaano pinanghawakan ng mga unang mananampalataya yung belief about the communion of the saints. Yung pagtitipon-tipon para manalangin at sumamba sa Diyos. Kaya yung pag-attend sa prayer meeting, huwag niyo pong kalilimutan yan. I have here a testimony of a sister. First time niyang dumalo noong last Tuesday sa gawain natin na midweek service. Na yung midweek service na yun ay in-incorporate natin ang prayer meeting. Sabi niya, first time kong sumama sa prayer meeting every Tuesday, grabe yung ipinakita at pinaramdam sa akin ni Lord. Meron siyang testimony. Pinakitaan niya ako ng vision habang nakapikit ako at nagdarasal. Pinakita niya sa akin isang puno na tinayuan ng altar tapos umaapoy dun. Umaapoy. Dun daw ako nakaharap at nagdarasal. So, last Tuesday, nakakita siya ng vision dito sa harapan na ito'y nag-aapoy. No, grabe. Ang apoy ay, pag binasa nyo ang Bible, ay larawan o simbolo ng presensya ng Diyos. Sabi niya, sobrang blessed at grateful ako, kaya praise God. Hallelujah. Amen? So, ano ang pinakita na mensahe sa kanya ng Diyos? Ipinakita sa kapatid na ito na huwag niyang pababayaan ang communion of the saints dahil doon magmamanifest yung presence ni Lord sa kanyang buhay. Alam niyo ba kung sino ang nakaranas ng testimony iyan? Nandito siya ngayon. At
patayuin natin si sister. First time niyang dumalo nung last Tuesday. Ayan. Palakpakan natin si Lord sa testimonying binigay sa kanya ng Diyos. First time niya. At tinan mo, na-revive ng gusto. Kasi pag nakaranas ka ng ganoon, alam mo naman kung galing sa imagination mo lang eh. Kasi nakakaranas din ako niyan eh. Ikaw ang magugulat eh. Ano yun nakita ko na yun? Ganun ako nun eh. Nung nakapikit ako, may nakikita ako. Ano yun? Lord, ano to? Di ba? Alam mo kung imagination mo, kasi gumagalaw siya eh. Uy, ano yan? Lord, ano to? Lord, salamat. Sa isip mo nagpipray ka, Lord, may nakikita kang isang bagay eh. Alam niyo po, gusto ng Diyos mag-testify at magpatotoo. Pag nagsasama-sama ang mga mananampalataya. Sa Acts chapter 4, 23 to 24 at verse 31. Ano ang sabi ng Gawa 4:23 hanggang 24 at 31? Pakibasa nga natin, basahin natin sabay-sabay ang nasa harapan sa ating TV. 1, 2, 3. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Kinat ko na dyan kasi mahaba po yung ginawa nilang prayer. Pero after they prayed, verse 31, basahin natin, 1, 2, 3. Tingnan ninyo kapatid, yung communion of the saints, kaya yan ay mahigpit ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Alam nila pag nagtitipon-tipon ang bawat mananampalataya ni Kristo, may nangyayaring himala, may nangyayaring kababalaghan, may ginagawang patotoo ang Diyos. Amen? Kaya ganun na lang ang kapit ho nila pagdating sa larangan ng communion of the saints. Anong sabi? When they prayed together, the place where they were meeting was shaken. Nagkaroon ng earthquake. And then they were all filled with the Holy Spirit. Bumaba ang Holy Spirit pala. Kaya the place was shaken. Because the Holy Spirit descended upon them all. And they were all filled with the Holy Spirit. So, saan ang binatayan ng mga unang mananampalataya that the communion of the saints must be followed? Itong verse na binibigay ko sa inyo. Naniniwala sila pag nagtipon-tipon ang mga Kristiyano, may ginagawa ang Diyos. Kaya huwag kang papayag na dadalo ka na walang nangyari sa iyo. Kailangan may expectation ka, may gagawin si Lord sa akin. Amen? May gagawin si Lord. Hindi yung dumalo ka sa church at lalo ka pang nag-backslide. O ba't nanlalambot ka? Parang gusto ko nang tumalikod. Baka kakaatin ko lang sa church. Ang resulta sa akin, tatalikod na ako. Ano? Baligtad ka? Ang communion of the saints ay may magandang dulot sa mga mananampalataya. Amen po ba? Ano ang dinudulot niyan, kapatid? Pag tayo'y sama-samang umaawit, sumasamba sa Diyos, yung presensya niya ay bumababa sa ating kalagitnaan. Sino sa inyo napagpala sa ating pagsamba kanina? Taas ang kamay at iwagayway ang mga na-bless ni Lord. Napakalakas ng presence ni Lord kanina. Amen? Ako'y napuspos ng Espiritu ng Panginoon sa ating praise and worship. Naramdaman ko yung presensya niya, muli akong na-re-energized. Muli akong na-revolutionized. Amen po ba? Ganyan dapat ang epekto. Hindi yung sa ating praise and worship, lalo akong nanlamig. Lalo akong magbabackslide. Kaya mababaitaan mo, nanlalamig, may prayer request, pakipray po, nanlalamig kasi ako. Chinek ko, lagi bang present yan? Lagi pong present yan. Nanlalamig, laging present. Where is the testimony of the communion of the saints? Wala. Samantalang, diyan nagpakamatay ang mga maraming early Christians.
Hindi sila papayag na hindi dumalo na kasama ng bawat mananampalataya para sumamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Ang daming dinanak ng dugo dyan, tapos ang resulta lang sa iyo, magbabackslide ka sa pagdalo mo sa gawain, nanlalamig ka, nangihina ka. Huwag kang papayag, oy. Sabi mo sa katabi mo, oy, huwag kang papayag. Dapat sa pag-atin mo sa gawain, nare-revive ka. Nare-replenish ka uli. Amen? Nagiging fresh ka uli, nare-refresh ka. Hallelujah. Lumalakas ang espiritu mo. Amen? Tumatatag ang relasyon mo sa Diyos. Hindi nagpa-backslide ka. Naintindihan niyo po ba ako? Amen? Ngayon, ang tanong, what is considered as sacred day of worship? Ano ang sinasabing banal na araw para sambahin ang Diyos? Alam niyo po, noong unang panahon, may 2 araw na pinapalaga ng mga tao at nagdidebate sila. Una, sabi ng mga Hudyo, dapat sasamba tayo sa araw ng Sabado dahil yan ang ika-7th day, sabi ng mga Hudyo. At yan ang iniutos ng Diyos sa amin. Remember the Sabbath day. Ang sabi ng Exodus 20, talatang 8 hanggang 9. Sabi niya sa 10 Commandments, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. So what is the meaning of Sabbath? Sabbath means do not work. Yun ang kahulugan ng Sabbath eh. Huwag kang magtatrabaho. Kaya, para sa mga Hudyo, ang araw ng Sabado ay rest day sa kanila. Walang trabaho. Walang magluluto. Kaya Biyernes pa lang, nagluto na sila para kakain na lang sila sa araw ng Sabado. Pero yung iba, nung ako'y nasa Israel noong 2009, nung araw ng Sabat, wala rin kumakain. Kasi masyadong extreme ang ibang Hudyo. Pati pagkain, kinoconsider nilang trabaho. Kaya sabi nila, pag ikaw ay naghain ng pagkain, di ba nagkatrabaho ka din? Kukuha ka ng plato. Maglalagay ka ng mga kubyertos o tinatin mga spoon at saka fork. Tapos kukuha ka ng food, lalagay mo doon sa isang lalagyan. Di ba nag-work ka din, sabi nila. Kaya para talagang totally makasunod sa Sabat, wala nang kainan. Yun nga daw kapatid na sumubo ka ay trabaho din. Intindi in extreme ng iba, yung araw ng Sabat. Kaya sila kapatid, yung iba naman, hindi na lumabas ng bahay. Kasi ang iniisip nila, pag ikaw ay naglakad, isang trabaho din yun. kaya nanatili lang, hindi na lumalakad. Ano lang sa may mga extreme observance of Sabbath. Okay? Pero yan po ang araw na ginagawang pagsamba ng mga Hudyo sa sinagoga nila at sa templo. Bagay naman ang araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat pinagpapahinga ang tao. Yan ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang maraming tao. Binabiolate nila yung tinatawag na day of rest. 7 days kang magtrabaho, magkakasakit ka talaga. Wala kang rest day. Kaya nga tingnan nyo, sa opisina, nagbibigay ng rest day ang iba, di ba? Kasi alam nila, magkakasakit ang mga empleyado nila pag totally 7 days ang trabaho, walang hinto. Kasi yan po ang binili ng Diyos yan eh. Remember the Sabbath. Kaya dapat tayo, may kanya-kanyang Sabbath day tayo. Pag sinabing, oy, sis, ba't tayong Divisoria, lakad tayo, pasensya na. Day of rest ko ngayon, Sabbath ko ngayong araw na to. Anong araw ngayon? Lunes eh. Yan ang Sabbath ko. Amen? Kinakailangan maghapon lang ako nakahiga sa kama.
nagpapahinga. Dahil pagkatapos niyan, trabaho uli for 6 days. So dito, binilin ng Diyos yan sa mga Israelita. Pero alam niyo po, may blessing din yan kahit hindi tayo Israelita. Kung susundin natin ang araw ng Sabat, ibig sabihin kung magpapahinga din tayo sa trabaho natin, malaking tulong yan sa physical natin. Hindi ito, tayo ay bounded by commandments, kundi it is an offer for our enjoyment. Ang Sabat is an offer of God for us to enjoy. Amen? Kaya dapat may Sabat kayo. Gusto nyo gawin yung Sabado ang Sabat nyo, nasa inyo. Gusto nyo gawin yung Sunday ang Sabat nyo, nasa inyo. Kaya yung iba, may mga pamilyang lumalabas every week. Nilalabas nila. Hindi sila tumatanggap ng anumang appointment. Yun ang pinakasabat nila. Ngayon, ang ikalawa na araw nung unang panahon na kinoconsider nilang banal na araw ay the first day of the week, which falls on Sunday. Yan ha. Ito naman ang mga ginagawa ng mga Gentiles. Yung una ay mga Hudyo. Tingnan nyo, araw ng pamamahinga, araw ng banal, ay pinagtatalunan ng unang panahon. Ano ba ang araw na banal? Which is the holiday? Ang Sabado o ang Linggo? Bakit consider nila na ang Linggo o the first day of the week ay isa pong banal na araw? Dahil may dalawang reference sa Bible. Nasa Bible po yan na tuwing araw ng Linggo o tinatawag na first day of the week ay nagtitipon din ang mga mananampalataya para magkaroon ng Holy Communion or breaking of bread. Acts chapter 20, verse 7. Ang sabi, upon the first day of the week, the disciples came together to break bread. Hindi naman po pwedeng basta lang diretso sila sa communion. May worship yan. So, may gathering sila ng araw ng first day of the week, which is Sunday. At sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, ay mababasa nyo dyan ang bilin ni Pablo. Pagdating ng first day of the week, magkaroon na ng koleksyon. Para pagdating ko dyan, makuha ko na agad yung mga nakolektahan para dalhin tulong sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Paano magkakaroon ng koleksyon kung hindi sila magtitipon? Amen po ba? So, ibig sabihin, first day of the week, nagkakaroon din ng pagtitipon ang mga mananampalataya ni Kristo. Kaya lang pinagtatalunan, kapatid, which is considered as sacred or holiday. Ang araw ng Sabat o ang araw ng Linggo. Sinagot tayo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 14, verses 5 to 6. Ang sabi diyan, basahin natin yung Romans 14, 5 to 6. 1, 2, 3. In the same way, sige, lakasan natin. Some think, hindi ata mabasa ng iba. You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable. Those who worship the Lord on a special day do it to honor Him. Those who eat any kind of food do so to honor the Lord, since they gave thanks to God before eating. And those who refuse to eat certain foods also want to please the Lord and give thanks to God. Ano ang context ng binasa natin na Romans chapter 14, verses 5 to 6? Ang context po niyan, mga kapatid, ay is about do not judge your brother or sister. Una, sa verse 1, patungkol sa kanyang pananampalataya, kung mahina o ito ay malakas. At binatayan niya, in example niya, patungkol sa pagkain. May iba, ang paniniwala nila ay kaya nilang kainin kahit mga karne. O yung iba naman, ang kaya nilang kainin ay mga gulay lang. Huwag nyo silang hahatulan. And then,
Pagdating sa verse 5 and 6, patungkol naman sa pagturing ng banal na araw. Ang sabi, in the same way, kapares din ito, iba nag-iisip na ang isang araw ay mas higit kesa sa ibang araw. Katulad ng mga Hudyo, ang araw ng Sabado ay mas nakahihigit kesa sa araw ng Linggo. O sabi naman ng iba, ang araw ng Linggo as mas nakakahigit kesa sa araw ng Sabat. Ang sabi niya, you should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable. Anong ibig sabihin nito? Respetuhin natin kung ano ang pinili ng tao na banal o sagradong araw para sa kanya, na paglingkuran o sambahin ang Diyos. Huwag natin siyang hatulan. Kung meron dito, nag-o-observe ng Sabat, hindi kita i-judge. Ngunit kung ayaw mo nang mag-observe ng Sabat at ang Sabat para sa iyo ay Linggo, hindi kita hahatulan dyan. Kung ang Sabat ninyo ay araw ng Lunes, hindi kita hahatulan yan. Kung ang Sabat mo ay araw ng Biyernes, hindi kita hahatulan dyan. Amen? Dahil ang tao ang nagdidesisyon kung ano ang pinakabanal at magandang araw para siya makapagpahinga at makapaglingkod sa Diyos. Kaya lang natapat dito sa atin sa Pilipinas, Linggo. Amen po ba? Ang parang pinaka-Sabbath day kasi walang trabaho. Pero ngayon, nagpapapasok na ng trabaho pag Sunday, di ba? May ganun. Kailan nagsimula yan? Nung unang panahon, ang Linggo po, may pasok yan dati. Kaya lang, noon pong in-embrace ni Emperor Constantine ang Kristyanismo, noong taong 13 AD, pagdating ng March 7, 321 AD, nag-issue siya ng civil decree na ang kanyang ini-issue ay ang Linggo ay gagawing day of rest from labor bilang kanilang paggalang kay Mitra. Si Mitra kasi para sa mga pagan Romans, si Mitra ay sun god. Siya yung araw na dinodiyos nila. Yung sun, S-U-N. Ang tawag ay si Mitra. So, in veneration of Mitra, inilaan nila ang ikaunang araw ng sanglinggo, which falls, tinawag ngayon na Sunday, Day of the Sun. Kaya may salitang Sunday Ibig sabihin, Day of the Sun. Si Mitra po yun, na Diyos ng mga pagan Roman citizens. Kaya, nung inisyu yan ng Roman Empire, lahat ng nasasakupan nila pag araw ng linggo, walang pasok sa trabaho. Hanggang sa dumami at nadagdagan ang panahon ng sibilisasyon, at tayo ay naging tao ngayon, nalakad natin na ang linggo ay walang pasok. Saan nanggaling yun? Nanggaling yun nung taong pang March 7, 321 AD. Pero dati ang linggo, ito kapatid, ay may pasok. Wala noong, sa mga pagano, wala noong rest day. Ang may rest day lang, ang mga Hudyo. Kasi para sa kanila, yun yung araw ng Sabat. Ang mga pagano, hindi naman naniniwala sa Bible yung panahon yun, kaya wala silang rest day. Intindihan nyo? Kaya nagkaroon ng Sunday na walang pasok. Pag may nagtanong ang anak mo, Ma, bakit ang linggo walang pasok? Kasi sabi mo sa kanya, nagsimula yan sa utos ni Emperor Constantine, March 7, 321 AD, na ang unang araw ng sanglinggo, the first day of the week, wala pang salitang Sunday nun. Wala pang mga salitang Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi, ano pa yan hindi pa yun pangalan, wala pa. Doon lamang natatag yun noon panahon na po ni Julius Caesar. Meron ng Monday in honor of si Moon, na Moon Goddess.
day of the moon, kaya Monday. Tuesday in honor of Chu. Tapos, Wednesday in honor of Odin. Ito ay mga Roman gods and goddesses during that time. Si Thor, Thursday in honor of Roman god Thor. Yung may palabas sa pelikula na si Thor, di ba? The God of Thunder. Yun po yun. Kaya may Thursday, Day of Thor. Ang Friday naman si Freya, isang Roman goddess. Tapos ang Saturday ay si Satur, isang Roman god din yan. No? Day of Satur. Yung Sunday, Day of the Sun, kay Mitra. Kasi sinasamba nila ang natin nung araw, ang mga paganong Romano, sumasamba sa araw. Kung may sumasamba sa buwan, may sumasamba rin sa araw. Isa dyan si Emperor Constantine, follower ni Mitra. Kaya nagkaroon ng salitang Sunday. Kaya walang pasok. At ngayon, lumaki tayo, ang linggo na walang pasok. Kaya lang sa Bible, pag binasa nyo, wala pa, hindi pa nagdedeklara si Emperor Constantine ng Sunday, first day of the week. Kailangan may rest at dito sasamba. Ginagawa na rin ng early Christians ang first day of the week, which falls on Sunday, na magtipon-tipon. Nakuha nyo? Yan. Kaya ngayon, nasa inyo. Gusto nyo ang Sabat nyo, Sabado? Sige lang, okay lang yun. Gusto nyo Linggo? Walang problema sa atin yun. Ikaw ang magpapasya. Amen? Yan. Ngayon, sino yung saints na binabanggit? Sabi, I believe in the communion of the saints. Kanina tinalakay natin ang salitang communion. Ngayon naman is about the saints. Sino yung saints na tinutukoy dyan? Sa communion of the saints. Ang saints dyan, tumutukoy sa lahat ng mananampalataya ni Kristo. Sino mga mananampalataya ni Kristo? Taas ng kamay. Tingnan mo katabi mo kung nagtaas ng kamay. At sabi mo sa kanya, kung mananampalataya ka ni Kristo, ikaw ay si Saint. Anong pangalan niya? Anong pangalan mo po, ma'am? Pangalan mo, ikaw? Elaine. O si Saint Elaine. Di ba? Si Saint Marisa. Nasa Bible ba yan? Opo, Romans chapter 1, verse 7. Ayan. Ang sabi ng Romans 1:7, ito in-address ni Paul sa mga believers sa Rome. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints. Mga tinawag na mga saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, hindi kinakailangan mamatay ka at tapos ikaw ang bibindisyonan at dideklara kang saint. Hindi ganun. Sa Bible, kapatid, hindi na kinakailangan ikaw ay idaan sa isang seremonya para maging santo ka. Ang santo, lahat ng Kristiyano ay santo. Ano, Romans 1:7. Pag sinabing saint, ang Greek word niyan, pag niresearch niyo yan sa stepbible.org, hagios. Hindi ibig sabihin ay perfect or sinless. Kasi minsan, akala natin pag sinabing saint, ay perfect or sinless siya. Hindi po. Ang ibig sabihin ng hagios o hagios ay consecrated or separated from others. Ikaw ay inihiwalay ng Diyos sa ibang tao. Ikaw ay dedicated lamang para kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng saints, na ang Greek word niya ay hagios, H-A-G-I-O-U-S, hagios. So dito, kapatid, ang isang mananampalataya pala ay ibinukod ng Diyos, hindi para gamitin ni Satanas. Ibinukod ka para maglingkod ka sa Diyos. Yan po. Kaya yan ang tinatawag na communion of the saints.
pagsasama-sama ng mga taong special, ng mga taong inihiwalay ng Diyos sa mundo. Kaya pag-araw ng pagtitipon, dapat kasama ka ng mga taong itinilaga para sa Diyos. Hindi kasama ka ng mga tao na walang Diyos sa buhay nila. Amen? Mananampalataya ka, pero pagdating ng araw ng linggo, may pagtitipon tayo. Ang mga kasama mo, mga hindi mananampalataya. Doon ka sumasama. Doon ka nakikipag-communion sa kanila. Ay mali. Dapat, nandito ka. Dahil ikaw ay inihiwalay ng Diyos sa ibang tao. Yan po ang nakita kong importanteng ating matindihan. Ano ang kahalagahan ng communion of the saints? The importance of communion or fellowship of the saints. Number 1 is to fulfill the prayer of Jesus for unity or oneness of His believers. Alam niyo ba, pag tayo ay nagsasama-sama at nagkakaisa at nagmamahalan sa isa't isa, nagrerespetuhan sa isa't isa, tinutupad natin ang prayer ni Jesus. Ang prayer niya kasi, Lord, Abba Fathers, ang prayer niya, ang lahat ng binibigay mo sa akin ay magkaisa. Magkaroon ng complete oneness o complete unity. Yan o, John 17, verse 20 to 21. Ano ang sabi diyan? My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. So ano ang prayer ni Jesus? Ang lahat ng mga mananampalataya niya ay magkaisa. Paano magkakaisa kung yung mga believers natin wala dito? Wala dito yung mga kasamahan natin. Nasaan? Nasa bahay. Baka nasa DB ang iba. Nasa mall. O may lakad ang iba. Eh di ba? Nasaan yung oneness? Wala. So hindi sila tumutupad sa prayer ni Jesus. They disobeyed the prayer of Jesus. Ang prayer ni Jesus, lahat ng binibigay mo sa akin ay magkaroon ng pagkakaisa sila. Eh, hindi nga eh. So they violated the prayer of Jesus. Pero ikaw na nandito ngayon, tinupad mo ang panalangin ni Jesus Christ. Nalulugod sa iyo si Jesus. Natutuwa sa iyo si Lord kasi yung prayer niya ay tinupad mo. Hallelujah. Amen? At ikalawa, kapatid, ang kahalagahan ng communion of the saints is to demonstrate that His people are true followers of Christ. Pag tayo po, kapatid, ay nagsasama-sama bilang mga mananampalataya, pero hindi nang hulugan nagsasama-sama, pero hindi kayo nagpapansinan, that is not communion of the saints. Amen po ba? Pagtapos ng gawain, diretso agad, wala nang kamay-kamay sa ibang tao. There is no communion of the saints there. Ang communion of the saints, wag kang lalabas nitong church na ito na hindi mo lahat nakamayan at yung hindi mo kilala, tanungin mo ang pangalan. Amen? Pero dapat magandang motibo mo. Hindi kaya mo kukunin ang pangalan pati cell number, uutangan mo pala. Hindi ganun, mali naman po yun. Amen po ba, kapatid? O kaya gusto mong jowain. Mali din yun. Kasi kailangan may respect ka eh. Yung communion of the saints, meron kang mutual respect. Amen? At dito, ang sabi ikalawa ay para maipakita na ikaw ay totoong tagasunod ni Kristo. Anong sabi ng John 13:35? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Eh yung communion of the saints is loving one another yan. Kaya dito makikilala kung totoong tagasunod ka ni Kristo. Kung ikaw ay may mutual love and respect to everyone. Umaattend ka nga sa church, 5 naman ang kaaway mo dito. There is no communion of the saints. Hindi mo pinapansin. May hinanakit ka, may tampo ka kay bishop, may tampo ka kay pastor, may tampo ka kay sister, may tampo ka sa
primary leader mo o sa cell group leader mo, nagdaramdam ka, there is no communion of the saints. Tandaan nyo, dyan nagpakamatay ang maraming Kristiyano. Sa communion of the saints na yan. Hinadlangan niya ng marami. Pero willing ang mga Christians na mamatay dahil ayaw nila na hindi nila matupad yung communion of the saints. They want to be with their fellow Christians and they want to share their mutual love to each other. Yun po importante sa lahat. Amen? Katulad dito, mga new faces itong mga sister natin ito. Dapat mamaya pagkaguluhan natin sila para sila mga superstar. Dapat ganun maramdaman ng bawat isa, superstar ka. Hindi yung dadaanan ka lang na para wala sila nakitang tao. Ilang sa inyo nakaramdam ng ganun? Pagtapos ng service, parang dinaanan ka lang na para kang baliwalang tao. Mali po yun. Hindi mo dapat baliwalain ang sino man. Lahat ng madaanan mong sister, brother, kakamayan mo, papansinin mo. Hello, kahit hindi ka pansinin, talikuran ka pa, oy, andito ako, no? Ganun. Amen? Kahit hindi mo type ang pagmumukha niyan. Amen? Kausapin mo yan, kapatid. At tatlo, the importance of communion or fellowship to be a source of encouragement to others. Pagmumulang ka ng kalakasan ng kapatid mo sa Panginoon, kaya may communion of the saints. Hebrews 10:25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. Ayan. Nagpapalakas ka. Yung presence mo lang, nagpapalakas na. Makita mo ang isang kapatid, nanlalambot ka sa dami mong problema. Nung makita mo si sister, wow! Sister! Akala mo, kapatid, nakakita ng artista eh. Brother! Tuwang-tuwa ka, sumigla ka. Hindi yung, andyan na naman si brother. Ba yan? Andyan na naman si sister. Mali. Kailangan, yung presence ng kasama mo, nagpapalakas. Sabi mo nga sa kanya, nang makita mo ba ako, lumakas ka ba? Discourage ka na, parang gusto mo nang magpakamatay. Nung makita mo ko, gusto mo nang uling mabuhay. Amen? Hindi nung makita ka, gusto nang magpakamatay ng tao. Walang kabalak-balak na magpakamatay, nagkaroon tuloy ng balak nang makita ka. Baligtad. At ika-apat, last but not the least, sabi mo, tapos na to. Makinig kang maigi. Patapos na to. Ika-apat, the importance of fellowship of the saints, we become to whom we associate with. Nagiging katulad ka ng taong sinasamahan mo. Ayan 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Kung sumasama ka sa masasamang tao, sisirain nito ang mabuti mong ugali. Paano kung ang sinamahan mo, tamang tao? Tanungin mong katabi mo, tamang tao ka ba? Pag tamang tao ang sinamahan mo, may tama ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag tamang tao ang sinasamahan mo, may tama ka. Amen? Kasi, ba't ka may tama? Dahil magiging katulad ka niya in love kay Lord. Yan po ang communion of the saints. Nagkakaroon ng encouragement ikaw. Amen? O, diyan nagwawakas ang ating palabas patungkol sa communion of the saints. Palakpakan natin si Lord. Magplano ka na mamaya-maya. Naku, dami itong kakamayan ko. Tama po yun. Kasi tumutupad ka doon sa 5th Apostles' Creed. I believe in the communion of the saints. Kaya hindi uso ang suplada at suplado. Hindi uso ang pagiging introvert. Wala yan. Born again ka na. O mo sabihin, hindi introvert ako eh. Hindi, ang sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Nababago ang kanyang karakter.
Mahiyain ako. Nawawala na yung pagiging mahiyain. Kumakapal na ang kanyang muka. Nakikipag-sharean sa kahit kanino man. Amen? Tumayo tayong lahat, mga kapatid.